Nasaan tayo? Lily, ikaw na ang mauna at buksan mo ito muna. Wow! Ang juicy na pakwan nito. May pakwan din ako? Paano naman ang tsaa? Oh, oras na para kainin ito. Tignan mo ang nakuha ko roon. Tinatakot mo ba ako, Lily? Sa tingin ko, hiwa ko lahat ng maayos. Tumulong tayo? Napakasarap, Lily! Ito ang iyong pakwan! Hindi ko maialis ang sarili ko! Ang sarap! Parang naging wild siya sa pakwan na yan. Lily, baka sumabog ka na. Salamat sa panonood! Aba! Salamat sa panonood! Parang keso siya! Wow! Ligaw! Ang pakwan ay hindi kasing simple ng tila sa una. May Ako mga ang clown! pinakamagaling na Magandang ideya! pakwan sa mundo. Gusto ko ng mga paborito. Gusto Ang kong dami kainin ng natin. lahat. Pahiram niyan. Nananaginip ka. Wala kang makukuha. Iyan ang pakwan ko. Nako, lumipad kami. Bumagsak ito mismo sa akin. Meron akong cool na helmet na pakwan. Bigyan mo ako ng piraso niyan. Oh, mabuti. Buksan mo, bata. Ano? Dinamita ito. Oh, anong ginagawa mo? Oh, ang bango naman. Oh, tsokolate. Ang sarap. Oh my God, ang swerte mo. Gusto kong kainin lahat. Bawat kagat. Ito ay tsokolating diamante. Humanap tayo ng isang nanalo. Naiintindihan mo ba? Paalam! Takpan natin ang dinamiko ng kanyang kintab. Ayan na. At itago ito sa ilalim ng mesa. Sa tingin ko, hindi. kailangan Ginawa nating maghintay. Oh! Siguro nga mukha akong Ano sa tingin mo ang mangyayari sa atin ngayon? Ano yung ngiti? Nako! Kunin mo ang ibon na yan! Alisin mo ang dumi, Lily! Masusuka na ako! Oh, sa wakas natanggal na! Kadiri! Anong mukha mo, Lily? Tingnan natin kung ano ang meron ako. Tsaba yun na, Pupu. Amuin natin ng mas malapitan. Mabango ito. Tara na, guys! Tikman natin ang paminta! Oo. Sana makakain ako ng kahit isang kagat. Fido, maaari ba akong makakuha ng piraso, please? Wala na. Patuloy mo na lang yan sa panaginip. Alam ko na kung paano turuan ng leksyon si Fido. Oh, ang sarap nito. Mas madali kaysa sa inaakala ko. Ngayon akin na ang sarap. Kaya tara na. Ano lahat ito? Kakaiba. Isang paraan lang para malaman ang laman yan. Oh, buksan na natin. Ano? Ang thermometer? Nagtataka ako. Totoo ito, na ibig sabihin ay totoo nga. Oo, may mga tsokolating goodie ako. Yay! Ang sarap nito. Alright. Oh, napakagaling naman. Anong gagawin ko sa thermometer ko? Wow. Napakasarap! Hindi ko mapigilan, Diyos ko! Oh, mas masarap na ito. Napakaswerte ni Freddy. Oh, muntik na siya. Sa tingin ko, aalis na tayo sa lalong madaling panahon. Ang saya. Super sarap. Oh, pati mga candy. M&M's. Gusto ko ito. At ang kahon. Nakakain din, di ba?
Oh, ang sarap nito. Oh, masarap. Tingnan mo! Kakainin ba niya ang buong halo? Gusto ko... Ang sarap nun. Oh, ano yon? Anong meron sa balat ko? Okay. Sa wakas nagagamit ang kaalaman ko sa medisina. Suriin natin ng mas maayos ang temperatura. Dapat makinig tayo sa kanya. Sa tingin ko may diagnosis na tayo. Mata ng Cray. Gawin natin ito. Lunukin ang data. At ngayon, kailangan natin ng espesyal na cream natin. Oh, simulan mo na. Wow! Kailangan natin ang espesyal natin. Yan na. Isa pa. Ang galing. Salamat, Lily. Ang galing. Walang anuman. Heto na! Itlog ng kuneho at sushi. Ayan na, sisimulan ko na. Isawsaw sa sarsa at ilagay diretso sa bibig mo. Kagaguhan. Ang sarap, ang linamnam. Tingnan mo. Hindi ko alam. Oh, sandali. Love, kung gaano ako kalamig. Paalam! Paalam. Walang espasyo, sushi! Ang galing! Mayroong ikalawang edit. Oh, sa tingin ko ang chopsticks Ang galing talaga. Wow! Isinasawsaw ang aking sushi sa tsokolate. Mag-enjoy. Oo! Pasensya na. Oh, nakakakilabot panoorin. Oh, dagdagan pa natin ng tsokolate. Oh, may wasabi tea ako. Ano? Halos nakalimutan ko ito. Napakaganda niyan. Pero may mainit na bagay. Mga kaibigan. Vida! Aba, ako ang nauna. Wow, may malaking... Masarap na pakpak! Basta siya na lang. Para lang na. Kailangan mo bang i-flip ang mga lalaki? Oh, kayo ang pinakamalalaking foodies. Kaya meron akong shackle wings. Oh, literal na... Okay, sige. Cheers mga kaibigan. May sakit ako. Kamusta? Oy, Advertising? Fidel, tingnan mo kung saan mo yan itinatapon. Ouch, masakit pala. Sige, oras na para sa malaking labanan. Sandali lang, Fidel. Aatakihin kita. Gusto mo? Sige, nakuha mo. Kunin mo, Lily. Salamat! Oh, masakit yan. Hindi ako susuko ng ganun kadali. Hinanap mo ito, eto yan. Hindi ka mananalo. Suko na. Oh, masarap din ang manok mo. Woohoo! Mayroon akong nakakain na basket. Ano? Ang sarap nito! Gusto ko ito! Oh, Basta, Ashley, kilalanin mo si Kira. Ikinalulugod kitang makilala. Ang kasiyahan ay akin. Ah, oo. Nakalimutan kong banggitin na si Kira ay isang zombie. Aking mahalaga. Si Kira ay isang bisita. Hindi natin kinakain ang ating mga bisita. Kira Biro. Gusto ni Kira magpinta ng peking kagat. Pagkatapos, gusto ni Kira magpinta ng virus zombie. Mabuti, Kira. Mag-ingat ka, Ashley. Kita nyo? Kinagat niya ako. Ngayon magiging zombie na ako. Kira nang aasar. Mag-enjoy ng husto. Mag-relax ka, Ashley. Gusto mo ng vegan na zombie. Kumakain lang siya ng sapot at pasta. Salamat sa Diyos. Hola, kakaibang bagay at nakakatakot. Kira, ihanda si Ashley para matulog. Salamat, Kira. Pero ayos lang ako. Sana hindi siya magpagalagala buong gabi. Pagod na ako sa kanya. Oras ko ito para magpahinga at gusto kong mapayapa. Ano ito? Mukhang... Ew. Lupa ba yan? Ben, tingnan mo ang ginawa ng halimaw na ito.
Kira. Kira nais kay Ashley ng magandang gabi. Kira, zombie! Pero Kira, babae. At ang mga babae laging nagtatanong kung maganda sila. Tao, Ben, sabihin kay Kira kung maganda siya. Sige, sa palagay ko. Oh, bumaba ang kumpiyansa sa sarili. Pasensya na, mahal. Gagawa tayo ng paraan. Gagawin kitang top model. Heto, subukan mo ito. Ang mga sapatos na ito ay Ano nagpapaganda ang sa'yo. pag-uusapan? Naiintindihan mo? Kira, maganda ngayon. Tulad ni Kim Kardashian. Bueno, mabuti na lang at hindi ito naririnig ni Kim. Gayunpaman, hindi naman ito masama. Subukan natin ang iba pa. Hindi. Maglagay ka ng kaunting makeup. Dapat makatulong iyon. Kira hindi marunong mag-makeup. Pero nakita ni Kira sa isang magasin kung paano gumamit ng makeup ang mga babae. Sinusubukan ni Kira na maging katulad nila. Pagkatapos, magiging maganda si Kira para sa Prinsipe Zombie. Ngayon si Kira ay magiging reyna ng mga patay. Hoy, kumusta ka? Patay na ako? Ikaw? Ano ang gusto mo, Ashley? Woo! Ashley, ikaw ba ay mamamatay? Hindi, tanga. Biro lang. Nakakalungkot. Inaasahan kitang patay na. Mas mabuti sana. Sa tingin ko may sakit ako. Malakas na bumahing si Kira. Hindi dapat makita ni Ben na magkasakit si Kira o magagalit si Ben dahil hindi kailanman nagsusuot ng sombrero si Kira at nagkakasakit. Pwedeng magkasakit si Kira pero matalino pa rin. Ano ito? Kira, ito ay nakakadiri. Sinabi ko na sa iyo dati at sinasabi ko ulit ngayon. Ilayo mo ang iyong sipon sa lahat ng bagay. Diyos ko, bakit ka ganyan? Kira, gusto mo bang mag-almusal? Kira, magluto para kay Ben ng masarap. Sige, nagugutom ako. Pwede akong kumain ng ilang itlog na may bacon. Ang mga itlog ay masarap. Nagluluto si Kira ng may kasiyahan. Ganun nga, Ben. Dapat mong pag-isipang mabuti bago mo turuan si Kira kung paano gumamit ng internet at ipakita sa kanya ang mga kamanghamanghang channel sa YouTube tulad ng aming channel. Habang wala ka, marami siyang natutunan mula sa channel na yon. Natutunan din niya ang sining ng pagbibiro. Kaya huwag mag-alinlangan, hindi na siya isang ordinaryong zombie. Dumarating na ang mga itlog, tao, Ben. At huwag kalimutan ang tosino din, Kira. Walang bacon na mas masarap kaysa sa utak. Siyempre! Utak, ano ang naisip ni Kira para sa espesyal na okasyong ito? Kaya sa susunod na ipakita mo kay Kira kung paano magbiro, baka dapat gamitin mo muna ang utak mo. Kira, magluto ng masarap. Itlog na may karne. Mag-enjoy, tao, Ben. Sa tingin ko, masusuka ko. Sinyal ng malaking kasiyahan. Magaling. Darating si Ashley ngayon. Bueno, at gaya ng dati, manonood sila ng bagong pelikula ng katatakutan, kakain ng popcorn. Mukhang maganda. Maliban kung may isang pilyang zombie sa bahay. Si Kira, ang tusong zombie, ay hindi palalampasin ang pagkakataon na magbiro. Ibaon ang kamay ng maigi sa loob ng mais at hintayin na matagpuan ng iyong bisita ang nakakakilabot na sorpresa. Wow! Baka dapat tayong manood ng komedya? O kung ano? Walang problema, humanang Ashley. Maraming pagkain ang papunta sa iyo. Heto, kaibigan. Gusto ni Kira na kumain ka ng maayos. Oh, salamat Kira. Ikaw ang pinakamahusay na zombie sa lahat ng panahon. Oo, tao Ashley. Mas magaling din si Kira sa paggawa ng mga biro. Sige Kira, mahilig ka ba sa mga biro? Bibigyan kita ng mga biro. Gagawa tayo ng biro. Hamon ng biro ng tao laban sa zombie. Manalo nawa ang pinakamalakas.
Lahat ng mga babae ay takot sa mga gagamba. At sigurado akong hindi exception ang mga zombie. Diyos ko, Kira, may gagamba ka sa balikat mo. Hindi, humanang Ashley. Hindi ito gagamba. Pero ito ay isang gagamba. Ang pamumuhay kasama ng mga tao ay tiyak na nagturo ng marami kay Kira. Pero hindi lahat, syempre. Halimbawa, wala siyang ideya na ang toothpaste ay laging dapat puti. Hindi ba't halata na ang pagsisipilyo ng ngipin gamit ang toothpaste na dugo ay mas kasiya siya? Parang may masarap kang utak. Oo. Ang mga tao at mga zombie ay talagang magkaiba. Mas gusto ng mga tao ang sariwang toothpaste na may mint at ang mga zombie ay naghahangad ng dugo. Hindi sila magkasundo sa lasa pero baka magkasundo pa rin sila sa kulay? Talagang umaasa ako na ang manikang ito ay natutulog pa para makapagsipilyo ako ng ngipin ng payapa. Ano ito? Dugo? Oh, Kira, ang mga nakakatakot na sorpresa mong zombie ay mas nakakagising kaysa sa isang tasa ng kape. Kung talagang gustong biruin ni Ashley si Kira, kailangan niyang gamitin ang kanyang utak, naiintindihan mo? At nangangahulugan ito ng totoong utak o kahit papaano isang bagay na talagang mukhang utak. Cute at makatas. Perpekto. Hola, tao Ashley. Ano, ikaw din ba ay zombie? Ashley, ang pagkain ng utak ay mabuti. Nagpapalakas ito sa iyo. Tama ka, Kira, pero broccoli ito. Sa pamamagitan ng paraan, talagang mabuti ito para sa iyong utak. Ew, masamang broccoli. Kung gusto mo, mas marami para sa akin. Ano ang nangyayari sa akin? Nagiging zombie ba ako? Pero parang kakaibang uri ng zombie. Hindi ko yata gusto ng utak. Gusto ko ng bulate. Kamusta, Kira? Isa na ako sa inyo ngayon. Oh, isang zombie. Hintay, bakit natatakot si Kira sa zombie? Zombie rin si Kira, pero ang tao na si Ben ay kakaibang zombie. Bakit hindi kumakain ng utak si Ben? Bakit kumakain si Ben ng mga uod? Simple lang dahil medyo masarap sila. Siguradong mas mabuti kaysa sa mga lumang utak na nakakadiri. Heto, dapat mong subukan. Sa halip na matakot sa mga zombie, dapat mong subukang magbiro sa kanila. Masaya ito. Ipaalam sa kanila na ang iyong matalinong pagpapatawa ay hindi kayang talunin kahit ng isang grupo ng mga patay. Kailangan ng pera para sa mga regalo. Pero bakit gumastos kung may mga lobo? Pahintulutan mo ako, Manny. Hoy, anong ginagawa mo? Magtiwala ka, kasing ganda lang ito ng mga orihinal na kaso. At ngayon, para sa isang bagay na medyo nakakakilabot, nahuli kita! Hoy, anong nangyayari? Mukhang nagpasya si Jess na ayusin ang buhok mo ngayon, Zoe. Mukhang maganda rin. Hintayin mo lang, Jess. Balang araw magigising kang kalbo. Para sa susunod nating kalokohan, pansamantalang magiging artista si Mike. Where V-phobia ay dinimeloso. Kaya't nagpasya akong bigyan si Zoe ng exposure therapy. Gawin mo ba ang pagpapalit na yon? At bawal pasyensya, tingnan mo di ko manit mangyayari. Pagtutol sa therapy, ano? Huwag kang mag-alala, Zoe. Gagamutin ka ni Dr. Mike agad-agad. Mukhang anibersaryo namin ni Natalie ngayon. Bibilang ko sana siya ng mga bulaklak, pero naisip ko na pwede ko na lang kunan ng litrato. Maganda naman ang kinalabasan. Ben, naalala niya, ha? Ganito niya ako padalhan ng bulaklak. Napakatuso, nagsimula na ang laban, Ben. Gutom na ako. Hoy, babe! Maraming salamat sa mga bulaklak. Ang gaganda. Sana gutom ka. Ipinapakita ko ang ating anniversary dinner, ang paborito mong sopas, at alam kong gustong-gusto mo ang mga gulay.
at mga french fries. Mag-enjoy ka, Hon. Alam kong magugustuhan mo na hindi mo kailangang maghugas ng pinggan. Sa tingin ko, hindi nga na-appreciate ni Natalie ang aking concept wall na fotografiya. Natulog si Zoe buong araw at sa tingin ko oras na para siya ay bumangon. Kaunting pampagising na pulbos para sa ating natutulog na prinsesa. Aba, may gumagambala ba sa'yo habang natutulog ka, Zoe? Gumagapang sa mukha mo. Oh, paluin mo, girl. Magandang umaga sa'yo, antukin. Hoy, Ben! Ang bahay na puno ng mga palabiro ay hindi talaga ang pinakamagandang lugar para makatulog, lalo na kung ang isa sa kanila ay nagmamasid na. Oo, eto talaga ang iyong kulay na palette. Hintay, hindi pa tayo tapos. Tama yon, maging mabait na bata at maghintay ng may pasensya. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng oras. Bakit sa tingin mo matagal akong maghanda? Ay, bagong araw na naman para sa akin. Pero una, Instagram. Sandali lang. Ashley, ano ang ginawa mo? Paano ko ito matatanggal? Lagot ka sa akin. Nahawa ka ba ng sipon? Huwag kalimutang takpan ang iyong bibig kapag bumahing ka. Ayaw mo namang matalsikan ang sipon ng iba, hindi ba? Siyempre gusto mo. Nat, magwawalis lang ako. Sa tingin ko, yan ang nagpapabahing sa'yo. Pakinggan mo, pasensya na at may sakit ka, pero pwede bang sa ibang direksyon ka bumahing? Pasensya na, Jess. Salamat sa pagsubok na tumulong. Ayan na! Umalis ka na dito! Ikaw na maliit na snot monster! Naiinip ako. Nagtataka ako kung gusto ni Jess makipag-hangout. Tingnan natin kung gusto niyang sumali sa isang maliit na arts and crafts session. Ako lang ba o masyadong malinaw ang tubig sa shower natin? Buti na lang alam ko kung paano ito ayusin. Zoe, kailangan ko ng banyo. Isang saglit! Ano ang ginagawa niya doon? Malalaman mo rin agad. Nagiging katawa-tawa na ito. Inaantok na ako dito, Zoe. Okay, mukhang handa na tayo. Sana hindi mapansin ni Jess bago pa huli ang lahat. Pasensya na, Jess. Ako ay, nagkaroon ng ilang problema. Magaling! Sana naman gumamit ka ng air freshener. Imahinasyon ko lang ba o may lumalabas na nakalalasong basura mula sa shower? Hindi ako sigurado sa nakalalasong basura, pero mukhang berde ka, Jess. Salamin sa dingding. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Walang duda. Ngayon, ipikit mo ang iyong magagandang mata. Walang silip. Maglaro tayo ng tagu-taguan. Gusto mo ba? Ikaw ang taya. Ben, talagang gagantihan kita para dito. Gusto mo bang makuha ang kinakailangang atensyon mula sa boyfriend mo? Pwede mong subukang pagselosin siya. Kawawang Mike, walang mas masahol pa kaysa makita ang girlfriend mo sa bisig ng ibang lalaki. Pasensya na mga guys, huwag niyo akong pansinin o anuman. Babe, kalma lang. Niyayakap ko lang ang bago kong mga unan sa paa. Bakit ka maliit na naghahanap ng atensyon? Hahanapan kita ng paraan para mabigyan ka ng atensyon? Tama ba? Kung kumakain ka ngayon, mas mabuting magpahinga ka muna. Ang sumusunod na nilalaman ay hindi rin inirerekomenda para sa mahina ang loob. Handa ka na ba para sa isa sa aming pinakakadiring kalokohan? Tara na! Naku! Mukhang may nakalimot mag-flush ng marami. Kadiri!
Masusuka ako! Oh, napakasamang paraan yan para simulan ang araw mo. Natalie, huwag kang magpanik. Isa lang itong date. Tao rin ang mga lalaki. Katulad lang natin sila. Diyan ka, nagkakamali, Jess. Kailangan mong magmukhang perpekto sa unang date. Aha, basta gawin mo ang gusto mo, girl. Hindi na naman! Bakit palaging nangyayari ito sa pinakamasamang oras? Anong problema, Nat? Isa na namang allergy attack mo? Oo, sana mawala na ito agad. Alam ko kung ano ang makakatulong sa ating kulot na batang may allergy. Siyempre, mahalaga ang tissue para sa sino mang may allergy. Pero alam mo ba na ang eyeshadow ay maaari ring magkaroon ng mahalagang papel? Punasan natin ng maayos ang ilong na yan. Tama yan, Nat. Alisin lahat ng mga mikrobyo na iyan. Oh, salamat, Jess. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Mas maganda ka rin tingnan. Jess, tumakbo ka na, girl! Alam mo nung pininturahan ni Ashley ang mga kuko ko kanina? Babe, pwede mo bang kunin ang eye mask ko? Siyempre, babe. Kukunin ko ito para sa'yo pagkatapos ko itong gawing mas kakit-akit ng kaunti. Ang pink na kuko ko at ang gray na eyeshadow mo ay bagay na bagay. Heto na, mahal. Magandang gabi at matamis na panaginip. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Sigurado akong wala na ang eye bags ko. Aba, ang aking mahal na raccoon ay nagising na mula sa kanyang Mga kandila, talulot ng rosas, kaunting alak, karaniwang gabi ko lang ito, nagpapahinga at nagpapaluto. Naamoy ko ang mga naiinggit na taga-sunod. Oh, ano ang meron tayo dito, Jess? Kaya pala, yan ang talagang ginagawa mo. Oras ng paliligo, mud masks, at matagal ng overdue na pag-aahit. Ngayon, iyan ang bagay na talagang makaka-relate ang mga followers mo. Gamitin mo ang Labaha Girl. Ang pagpapanatili ng personal na kalinisan ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa malaking following na pinapangarap mo. Kaya ano nga ba ang nangyayari sa likod ng ating mga Instagram feed? Ang kagustuhang magmukhang mas mabuti kahit kaunti kaysa sa tunay nating kalagayan. Okay, siguro mas maganda talaga. Kaya ang mga professional na blogger ay may buong arsenal ng mga hack, pandaraya at trick para makuha ang perpektong kuha. Pero ang totoo, karamihan sa mga tao ay may konsensya na nagsasabi sa kanila na dapat may ilang pagkakatulad sa pagitan ng kanilang totoong buhay at kung ano ang ipinapakita nila sa mundo. At lumalabas na ang pagkuha ng tamang balance ay mas mahirap kaysa sa simpleng pagpindot ng button ng camera sa iyong telepono. #bakasyon, #lipad. Isang mabilis na litrato na nakatingin sa bintana ng eroplano at sa tingin ng mga taga-subaybay mo, nasa taas ka ng ulap. Narito ang tip para sa mga hindi palilipad sa malapit na panahon. Iprint ang litrato ng pakpak ng eroplano, kumuha ng litrato kasama ang upuan ng inidoro, at maging handa na maging tampulan ng inggit ng lahat. Tingnan mo lang ang mga walang katapusang masayang magkasintahan na may mga sobrang tamis na romantikong kilos. Saan sila nagmula? Huwag kang mag-alala, Natalie. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. Hindi mo lang alam ito. Mas mabuti na. Nag-aapoy na mga mata at isang misteryosong estranghero sa iyong tabi. Well, hindi kailangang malaman ng iba na ang estrangherong iyon ay ang iyong matalik na kaibigan. Ang pinakamagagandang larawan ay tungkol sa damdamin at misteryo. Ikiniya, Spin, kung hindi mo sasabihin. Present ba mga kaibigan kung hindi para magbigay ng tulong? Wow!
Wow! Tingnan mo si Natalie. Sino kaya yung lalaki na yon? Sigurado akong sobrang gwapo niya. Mukhang sobrang interesado sila sa isa't isa. Ganito ang mga komentong makukuha ni Natalie mula sa mga subscriber na hindi alam na mahilig siyang mag-imbento ng kwento. Ilang likes kaya ang makukuha niya ngayon at ilang subscriber niya ang maghahangad na sila si Natalie. Ikaw bahala, girl! Hashtag payat, hashtag crop top, hashtag kaunting alak. Mukhang ito ang mga bagong hashtag ni Nat para sa gabi. At grabe, talagang nag-i-enjoy siya sa camera. Ngayon natapos na ang aming photo sesh, pwede na siyang mag-relax, tanggalin ang masikip na pantalon, at maging sarili niya. Talagang uminom ng isang baso or dalawa. O baka... Pati pangatlo? Ano ngayon? Hindi naman siya nakikita ng mga tagasunod niya ngayon. Ang Instagram ay karaniwang kwento tungkol sa pamumuhay ng iyong pinakamahusay na buhay. Kaya napakahalaga na siguraduhin mong natapos mo na talaga ang iyong livestream o baka ikaw at ang iyong mga taga-subaybay ay magkaroon ng hindi ka nais-nais na sorpresa. Narito ang isang tip para sa mga gustong pagandahin ang kanilang buhok at feed nang hindi naman talaga gumagawa ng kahit ano sa kanilang buhok at makuha pa rin ang lahat ng atensyon. Tawagan ang isang kaibigan na laging may magandang buhok. Ang kanyang buhok, ang iyong telepono, kaunting diskarte. At maaari kang umupo, mag-relax at panoorin ang pagdami ng mga likes. Sinabi ko sa'yo na mahuhulog sila dito? O hindi, ito ang aking arko na kaaway, ang timbangan. Ang matandang laban sa pagitan ng mabuti at masama at hindi laging nananalo ang mabuti sa isang mundo kung saan napakaraming paraan para bumigay sa tukso. Halika na, Jess. Hindi bagay ang maalat na luha sa ice cream. Sa kabutihang palad, ang Instagram ay ang perpektong lugar para itago ang ating maliliit na kahinaan at pagkakamali. Ayan na. Ngayon, mas mabuti na. Babalik ako sa jet ako bukas at magsisimula ulit mag-ehersisyo. Simula bukas. Siguradong simula bukas. O ice cream, mali, pero tama. Ang sining ng komposisyon. Kapag nagkamali ka dito, ayaw mong i-post ang iyong litrato. Nasa gitna ang makinang natakong. At sino ang may pakialam sa hitsura ng natitirang bahagi ng iyong mukha? Ang mga ito ay karapat-dapat sa kanilang sandali sa spotlight. At ngayong tapos na iyon, oras na para magdiwang. Karapat-dapat lang ito pagkatapos ng lahat ng hirap. Ang sarap at malutong. Ang sarap lang mag-relax minsan. Magandang gabi sa inyong lahat. Matulog ng mahimbing mga mahal kong taga-subaybay. Mukhang makakakuha na ng magandang tulog ang ating babae. Sandali lang! Mukhang pupunta siya sa isang party imbes. Mag-enjoy ka, Jess. Akala ko talaga na loko mo ako. Sino ang nagpasya na magandang ideya ang mag-post ng iyong mga workout? Pawis, natutunaw na makeup o wala man lang? Masamang postura, imposibleng mga posisyon na hindi mo makuha ng tama kahit gaano ka pa magpursige at magpursige at magpursige? Diyos ko, mukhang mahirap yan. Paano ka magmumukhang maganda kapag hirap na hirap ka? Kaya ko to. Gagawin ko to kahit ikamatay ko pa. O mukhang nakuha na niya sa wakas. Isandali lang. Iyon ba ay... Ano ang ginagawa ni Jessica dito? Ang pagkuha ng kaibigan para tulungan ka sa iyong paghahanap ng kasakdalan ay isang matalinong ideya. Siguraduhin lang na talagang tinutulungan ka nila. Magaling mga babae, magaling ang ginawa ninyo. Mga post tungkol sa pagkain. Mahal mo man or ayaw mo, nandyan na yan. Siguraduhin lang na walang makakaalam kung ano talaga ang kakainin mo pagkatapos ng mga healthy na low-fat na option mo. O baka naman sa halip na ang mga ito.
Pagkatapos ng lahat, ang mensahe ang mahalaga. Mahalaga ang tamang pagkain. Ang aktwal na nangyayari at kung paano mo ito babayaran sa hinaharap ay kwento para sa ibang pagkakataon. Ine-enjoy mo ba ang iyong #healthy meal, Natalie? Kahit na ito ay whipped cream o ang ice cream na paparating kay Natalie, madalas nating ginagamit ang pagkain bilang paraan ng aliw, kadalasang upang takpan ang kawalan ng disiplina. Pero pagkatapos, nakakaramdam tayo ng sama ng loob at sinusubukan nating bumalik sa tamang anyo. Hinuhukay natin ang yoga mat, nagsisimulang mag-ehersisyo muli at kumain ng masustansya o nagpo-post lang tungkol sa paggawa ng lahat ng iyon. Well, hindi malalaman ng mga followers mo kung paano mo haharapin ang iyong konsensya ay nasa iyo. Ha? Hoy, Yabot mo ang mga Pringles na yan sa Kim sa merienda. ang perpektong larawan ay dapat, syempre, perpekto. Una, ang pagiging nasa magandang mood ay talagang nakakatulong. Sunod, siguraduhing may magandang ilaw, magandang interior, at maayos ang iyong buhok at makeup. Nako, Jess, ano ang problema? May kulang pa? Pakinggan mo, normal lang yan. Iba-iba ang lahat. Hindi lahat ay biniyayaan ng kurba. Alam ko ang tingin na yan. May binabalak si Jess. Saan galing ang mga yan? Galing? Pinanganak akong ganito? Tingnan mo lang ang feed ko. Anahon na para sa... Ang sama! Gustong-gusto kong kumain ng maiinit na sili. At least meron kang isa. Meron akong isang Isang bongbong gusto tambak? na ito. Alex, Tingnan mo ikaw kung ang mauna. gaano karaming mga Okay. papel ang meron ako. Iyan ang tunay na tambak. Walang paraan! Sige, Si Lucky ang subukan unang nakita. natin ito. Siya ang pinakamaswerte. Sana hindi ako makapagsimula ng sunog. Ay nako, hindi naman pala ganun kasama. Akala ko mas maanghang ito. Si Rasha! Walang kumakain ng sili ng ganyang kabilis. Sa tingin ko tama ka. Pero ngayon ko lang naisip, kayong lahat. Aray! Nakikita mo ba? Sandali! Sa tingin ko, alam ko kung paano kita matutulungan. Salamat, Alex! Kaunting tubig Talagang at parang bago nakakatulong ka na ang ulit. tubig! Ayan! Ngayon ay makinis at masyadong mabula! Sige na! Okay, basta't huwag hayaang magsimula ang apoy sa loob ko! Ayoko masunog mula sa loob palabas! Nakakapanlo mo, parang sumasakit ako kapag tinitingnan ko. Ano? Bakit ang daming sili? Kinakain ko sila at nawawala sila! Magiging maayos ito, hindi ba, miss? Ganun ba? Alex, ikaw ba ang may gawa niyan? Kunin mo lahat ng papeles mo at kainin mo dahil ikaw na ang susunod. Astig! Naku! Ito yata ang kinatatakutan ko. May apoy na nag-aalab sa loob ko. Tapos, parang makina ng tren ako. May bagay na nagpaparamdam sa akin ng masama. Pansin! mo naman siyang patigiling gamit ang isang pamatay Aray! Ikaw na baliw! Aray! Akala ko pa naman masusunog tayong lahat ni Vida. Maraming salamat sa lahat ng inyong Ay, naku, napakaraming... mas mabuti na Bakit ngayon. ka tumatawa? Meron bang nasa mukha ko? Oh, ito pala ang telepono. Siguro mas mabuting Sige, umalis na ako. Alex, Sige, pero ikaw kung naman ang malaglag ka sa kumain ng akin, sili. hindi ko Tama kasalanan. Na. Umalis ka! Aba! Ay, hindi. Ang laki niya. Pahintuin mo ako. Sana ko. Napapatakam mo ako. Ano ba yan? Bakit ako lumilipad? Anong nangyayari? Ngayon pababa na ako. Kailangan kong agad mag-recharge. Wah! Tara, sakupin natin ang kalawakan. Ano? Hindi niya makita si Alex. Yan pala ang gamit ng spyglass. Wow! Anong ganda! Hindi ko akalaing makakarating ako sa kalawakan ng ganito. Nako, sana meron din akong keso. Wala ka bang Nutella? At ako ay sobrang gutom na hindi ko na makita lampas sa tore na ito.
Ang unang kakain ay ang kaibigang uod. Pagkatapos ay makakapagsimula na ako. Sana ang aking nektar ay pinakamasarap sa huli. Oh, ang bango! Panahon na para tikman. Isang kakaibang paraan ng pagkain ng Nutella. Hindi maayos kahit kaunti. Kaya ano? Ang mahalaga ay masarap siya para sa akin! Ouch! Natrap ang bituka sa mukha ko! Tulungan mo akong tanggalin ito dito! Pakiusap! Ano ang gagawin mo kung wala kami? Masakit yun! Ayos lang! Ngayon, ibabalik ko na ang aking keychain. Kaya ngayon ako naman ang kakain ng Nutella. Ang sarap! Gusto ko pang kumain ng isa pang garapon! Alex, ano ang ginagawa mo? Ito ay galing sa Hindi ko isa ba na nakuha dinilaan ng pangit ang lata. kumain gamit ang Wala kamay? akong pakialam. Maginhawa at napakasarap. Anong problema mo? Ang dahilan kung bakit hindi ka makatayo sa sarili mo. Wow, tama. Tsokolate. Sobrang astig. Kailangan kong makipagtulungan dito mismo. Gayunpaman, sino ang pumipigil sa akin na gawin ito? Oo, Alex. Isa kang tunay na walang kwenta. Babalik ako agad na may dalang tsokolating cake. Patawarin mo ako! Hoy, gawin mo mula sa lata. Masarap. Gusto mo ng isa? Banyo! Sa iyong Sa attention. inyo! Nadala lang ako. Napakasarap lang talaga ng tsokolate. Wala na akong maisip na iba pang hindi maganda. Ngayon, hindi ko may alam sakit kung bakit ka. mo ako kinuhanan Lumayas ka ng dito video na may pagkapuot. habang kumakain. Serious na kinabuhi. Horrible! Pero sobrang masarap! Anong nangyayari? Nagiging chocolate na ako? Oh, hindi, Casey, buo. Halika Magsimula dito! tayo sa daliri. Bakit mo sinasabi sa akin At yan? ngayon, Hindi ko hindi yan na ako makakain. makakapagtrabaho. Ikaw ano? Hindi mo pwedeng gawin yan! Ibalik mo ang daliri mo! Pwede ko bang tingnan ito? Diyos ko, Alex! Tama na! Pareho pa rin si Casey, ang kaibigan natin! Talagang tinutulungan ko siya. Tignan mo, nakabalik na ang plano Samay. niya. Pakiramdam Sige. ko lahat ng tsokolate ay parang magsasabi na balik na tayo sa normal. Bumalik ako! Salamat sa... Chase! Oo, ang galing ng tamod! Lalo na kapag higit sa isa! Pero mas malamig pa Gustong-gusto at marami ko ito. sila. Tingnan Tingnan mo ang kung bagong gaano tore ng ito mga kaganda. puppets. Si Talaga? Casey ang unang naglaro. Mayroong isang bagay sa ilalim na hindi gumagana. Kakaiba. Oh, ang bango talaga. Pero pwede ba itong kainin? Siyempre, hindi ito muffin. Ito ay marmalade. Oh. Hindi! Oh, wala kayong idea kung gaano kasarap ito. Dada, tingnan mo. Baka may masarap kang sandali rin. Sana nga, ang bango nila at ang sarap din. Natutuwa pa ako na kakaiba ang Pops. Mas masarap sila dahil doon. Oh, ang sarap! Diyos ko, gusto ko ito! Alex, ikaw na ang sunod para kumuha ng merienda. Oo, sa wakas. Ang weird. Sa kung anong dahilan, hindi ko Ang dulo ng puppets ko. Sa tingin Kailangan ko, kong kumagat ng mas hiwa-hiwa malakas. ang marmalade. Oh, wow! Pop, mga pop! Alam ko na merong tayong pwedeng ipaglaro! Akala ko na sa akin ang mga goodies, pero ayos lang din sa akin ang totoong mga puppets. Napakakalmante ng paglalaro niyan. Wow, mas interesante ito kaysa sa pag-upo sa isang cafe. Mas, nakuha ni Becky ang double cheeseburger pero si Brad ang malaking panalo. Wow, kaya mo bang bilangin kung ilang patties ang nandyan? Tigilan mo na ang pagmamaktul, Maggie. Mas mabuti na ang karaniwang burger kaysa wala. At gayon pa man, sobrang naiinis siya na nawalan siya ng gana. Whoop!
Whoop, alam ni Becky kung paano pahalagahan ang maliliit na bagay. Gayunpaman, yipper, handa na si Brad na salakayin ang kanyang napakalaking burger. Wala kang pakialam sa mundo kapag puno ang bibig mo ng isang bagay na kamangha-mangha tulad ng pinakamalaking burger kailanman. Tada! Wow! Lutuing Hapones. Ano sa tingin mo ang mga iyon? Ang mga baraha ang magpapasya kung sino ang makakakuha ng ano? Tinitingnan ni Becky ang isang layer. 10 para kay Brad at isang napakalaking 100 para kay Maggie. Tinitingnan ni Becky nang may pagnanasa ang kanyang plato. Napakakaunti nang sa kanya. Ikaw, masayang makikipagpalit si Brad sa kanya. Ayaw ng lalaki ng isda. Oh, hindi. Maggie, mas gusto mo ba yan? O hindi ka rin ba mahilig sa pagkaing dagat? Si Vicky ay masayang tatanggapin ito mula sa'yo. Grabe. Ang sarap niyan. Ang dalawa pa ay nagulat. Hindi sila makapaniwala na gusto ito ni Becky. Kailangan pa ring subukan ito mga kaibigan? Ha? Sinubukan ni Brad ng todo. Ano? Pero hindi lang talaga ito para sa kanya. Handa nang tumulong si Becky, BTW. Sige, Maggie, ikaw na. May bundok ka ng kanin na kailangang ubusin. Sana gutom ka. Wow, magandang ideya iyon, Hun. Pero sa tingin ko, kahit anong laki ng chopsticks ay hindi makakatulong. Hindi. Ano? Ang ating babae ay agad na kumilos at mabilis na kinain ng kalahati. Wow. Ano ang meron tayo ngayon? Maglagay ng taya. Waffles! Paborito ng lahat. Wow, si Maggie ang may pinakamarami ulit. Isang buong tore. Pero si Becky ay halos nasa ground floor pa lang. Hindi siya si Brad Hangquist basta't kinakain niya ang kanyang bahagi na may ngiti sa kanyang mukha. Wow. Maggie, baka pwede mong bagalan ng kaunti? Marami ka pa at hindi naman sila mawawala. Ano? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagnguya na parang ito na ang huling pagkain niya sa mundo. Wow! Wow! Sa pagkakataong ito, nakatago sa ilalim ng takip ay, lasagna. Maggie, gaano karami ang nakuha mo? Hindi ba ito ang inaasahan mo? Ew! Tingnan natin, si Maggie ang may pinakamalit na bahagi sa lahat kaya wala siyang karapatang magreklamo. Ano? Si Brad ay kasilang kumayakin sa kanyang plato. Halos hindi na siya humihinga. At si Becky ay ngumunguya at lumulunok, ngumunguya at lumulunok. Magaling. Huminga ng malalim mga kaibigan. Nagawa ninyo. Cribs! Ayos, tuwang-tuwa si Becky na siya ang binigyan ng malaking putahe. Si Becky ay nasa alapaap. Brad, isa lang. Malas naman. Maggie, 10 ay hindi basta-basta. Brad, tigilan mo na ang pagmamaktol. Sandali, may mga sarsarin. Si Becky ay may paborito niya, apricot jam. Ngayon, yan ay kamangha-mangha.
Habang inihahanda ni Maggie ang kanyang mga pagkain, sinusubukan ni Brad na kumuha ng ilan sa kanyang mga pagkain. Ano? Pasensya na, malaking tao, hindi nagbibiro si Maggie pagdating sa pagkain. Sinasuso ni Brad ang kanyang malungkot na maliit na crepes at tsokolate habang nakasimangot. Pero kami nakangiti, lalo na sa itsura ni Brad. Toast na may Nutella. Sino pa ang natatakam? Maggie, 10 layer, masaya. Si Becky ang panalo-panalo chicken dinner ulit. At si Brad ang nakakuha ng pinakamaliit. Hindi lahat sa atin ay ipinanganak na maswerte, pero hindi ba pwedeng makatsamba si Brad dito? Malungkot niyang kinakagat ang nag-iisang piraso ng tinapay. Kahit dapat masaya siya na meron siyang ganyang karami, sasabihin ng iba na siya ay medyo walang utang na loob. Sige, Maggie, masarap ito. Wow, at akala namin si Maggie ang magulo. Tingnan mo ang ginagawa ni Becky. Ang tsokolate ay nagdala sa kanya sa sugar high. Ano? Nako! Tumatakbo na kayo. Unting dagdag na misteryo. Hoy, veggie sandwiches. Sino ang fan? Oo, tingnan natin kung sino ang nakakuha. Lahat ay nakangiti mula tainga hanggang tainga. Siguradong tuwang-tuwa sila tungkol sa isang masustansyang putahe. Ang ating trio ay talagang nag-e-enjoy sa kanilang huling mga putahe at dapat lang, ang sarap. Ano? Sa totoo lang, hindi ko tatanggihan ang isa sa mga sandwich na yon kung inalok sa akin. Anong ganang pagtatapos? Mag-subscribe sa aming channel at maghanda para sa lahat ng aming mga video na paparating pa. Nasaan tayo? Hindi ko alam, pero sa tingin ko magiging masaya ito. Mga tape at pagbukas ng takip muna. Bomba! Patay tayo! Tigil, hintas. Ang bango ng bombang ito, mabango. Sa tingin ko, pwede itong kainin. Wow, hindi ko akalain na makakatikim ako ng ganitong kasarap na bomba. Mukhang masarap talaga ito. Sa tingin ko dapat mong ibahagi sa kaibigan mo. Hoy! Ano? Hindi ko maintindihan ng isang bagay. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na kumuha ng piraso? Ako na lang ang kakain nitong hindi ka panipaniwalang masarap na bomba, alam mo? Pero bumabagal ang timer niyan. Oo, tama yon at kakainin ko ito. Oh, napakasarap! Naku, sa tingin ko may isang layer na hindi talaga nakakain. Oh my gosh! Lily, kung may masarap kang bomba, ano ang nasa ilalim ng takip mo? May totoong bomba dito! Lahat tayo ay sasabog dito! Sandali! Ano yung tunog na yan? Sa tingin ko, kailangan ng tulong ko ng isang tao. Paparating na si Super Vita. Mga babae, nandito na ako. Huwag mag-alala, madali kong ma-deactivate ang bomba ninyo. Pero una, kailangan ko kayong protektahan. Salamat sa mga laso na ito. Malalaman ng lahat na delikado ang malapit sa inyo. Panahon na para alisin ko rin ang bombang iyon.
Ayos lang, hindi magtatagal at mawawala na ito ng bisa. Oh, hindi ko kaya. Nakakahiya. Naku. Oh, Mga babae, huwag niyong ipagsabi kahit kanino. ano? Lumipad siya palayo? Ano ang gagawin natin ngayon? Huminto! Kalma lang! Baka makakuha tayo ng tulong kay Papa? Hindi. Baka si Funny Chicken? Hindi. Malapit na tayong sumabog. Huminto! Ang pagputol ng bomba ay hindi rin magandang ideya. Alam ko na ang gagawin. Kailangan nating putulin ang kawad gamit ang mga wire cutter na ito. Kailangan ko lang alamin kung aling kawad ang puputulin. Sana ito ang pulang kawad. Oh, nakuha ko na! Ligtas na tayo! Yay! Ano? Oh, hindi! Tulong! Wow! Hindi ko naisip na tsokolate pala ang bomba. Ang sarap niyan! Ang pinakamasarap na pagsabog sa buhay ko! Oh, maglaro tayo! Kailangan natin ng mas maraming candy! Okay. Wow! May totoong profesional na camera dito. Emma, pwede mo ba akong kunan ng litrato? Oh, isa kang modelo! Oh, Lily, tingnan mo kung gaano kakaganda dito. Pwede mo ba akong kuhanan ng magandang litrato ngayon? Pakiusap? Sige, Oh, sandali. Gusto kong isuot ang mga cool na salamin na yon. Sige. Mukha kang rapper. Ano? Ibigay mo sa akin. Nakakatakot. Hindi mo lang talaga alam kung paano kumuha ng litrato. Alisin mo ang iyong hangal na kamera. Maganda ang larawan. Nakakatawa ito. Wow. Sino ba ang kailangan ng mga litrato kung may tsokolating kamera ka? Sa tingin ko, kaya rin niyang mangolekta. Ano? Wow! Ginawa niyang tsokolate ang kanyang salamin. Ang sarap. Ang sarap. Kaya ano? Gusto ko ng dagdag na tsokolate. Oo nga. Meron akong Snickers. Ang baho. Matagal nang dapat itinapon ng mga Snickers na yon. Bakit? Tingnan mo, ngayon pwede ko na silang kainin. Ang astig talaga. Oh, Diyos ko, gusto ko ito. Pwede bang magtabi ka ng piraso para sa akin, oh? Oh, salamat. Hindi pwede. Huwag mo nang isipin pa. Hoy, Emma. Ayaw mo ba magpalit? Ibibigay ko sa'yo ang camera ko at ibigay mo sa akin ang sayo. Hindi maaari. Ganun ba? Kung ganun, kukunin ko na lang para sa sarili ko. Ibalik mo yan! Akin yan na camera! Alisin mo ang kamay mo dyan! Nako. Ano ang nagawa ko? Si Lily ay gawa na ngayon sa tsokolate. Nako, anong takot? Nabali ko ang braso niya. Pero, anong takot? Kamay na tsokolate ito, kaya napakasarap. Ang sarap. Oh, ang sarap. Tingnan natin. Wow! May bago akong iPhone! Wow! Ako rin! Swerte natin, kaibigan! Ano? Kakaiba. Maaring may dalawang magkaparehong iPhone. Oh, sige na! I-enjoy mo ang sandali! Ano? Ang iPhone ko ay amoy kakaiba. Oh, alam ko, tsokolate ito. Astig! Oh, masarap! Wow! Kaya, totoo ang iPhone ko. Hurra! Magagawa kong kumuha ng mga cool na selfie. Mga selfie kasama ang iyong kaibigan. Hindi. Sweetie, sa tingin ko may magandang ideya ako kung paano kita tuturuan ng leksyon. May multo! Tulungan mo ako! Oh, hindi. Ano ang ginawa mo? Ako? Ikaw ang nagbaba nito? Ay nako! Sira na. Ano ang gagawin ko? Oo, talaga. Ipagpapalit ko ito para sa chocolate iPhone ni Lily. Lily, paano kung ibigay ko sa iyo ang iPhone ko at ibigay mo sa akin ang iyo? Sang-ayon ako! Oh! Hoy! Hindi mo sinabi sa akin na sira ang iPhone nito! Kaya kakansilahin ko ang kasunduan! Gusto ko ibalik ang tsokolate ko! Well, halos wala nang natitira! Siguro ang tsokolating charger na ito ang makakaligtas sa akin! Sige, subukan natin. Sige.
Wow! Wow! Totoo. Ngayon, mayroon na akong buong chocolate iPhone ulit at maaari kong muling malasahan ang hindi ka panipaniwalang lasa na ito. Wow. Diyos ko, baka maibalik din ng charger ko ang salamin ng iPhone ko. Hindi ito gumana. Dapat mong makita ang buhok mo. Maligayang pagdating sa lahat. Meron tayong bagong laro kung saan ginagaya ng tsokolate ang totoong buhay. Hurra! Mukhang nauna na si Mike at napuno na ang kanyang bibig. Aber meist ay Stargifter Spirits of handa na sa Mike and Chelsea. Pero kahit anong primaral, ang unang putasi ay inihain at ano ang nakikita natin? Isang utak. Kanina, hintay tay isang maliit na mini utak. Kaya tiyak na gawa ito sa tsokolate. Isang paraan lang para malaman. Mike, dito ka papasok. Hindi siya mukhang nag-aalala kahit kaunti. Kagatin mo na. Masarap? Oo. Wow! Naging nerd siya. Matapos makakain ng dagdag na utak, tumaas ang IQ ni Mikey. Dapat ginawa mo na yan noon pa, kaibigan. At isa pang kagat ay hindi makakasama. Ngayon, oras na ni Chelsea na buksan ang takip niya. Hindi! Totoong utak? Anong bangungot? Hindi ko kakainin yan. Kahit pa $1,000,000. Huwag kang mataranta, Chelsea. Pumayag ka sa hamon na ito. At para malinaw, yan ay isang ulo ng cauliflower. Wala nang iba, wala nang kulang. Tinitingnan mo ang isang masustansyang merienda. Aba, ang bait mo namang magbahagi. Yan ang pagkakaibigan. Hindi na makapaghintay sina Chelsea at Mike na makita kung ano ang naghihintay sa kanila ngayon. Oh, mga chocolate na boxing gloves ba iyon? Bago iyon. Yum! Ngayon, ang natitirang option ay mag-boxing gamit ang isang kamay. Sa kanang sulok, may pares ng maliit na boxing gloves si Mike. Ang cute nila. Parang maliit na laruan na isasabit sa rearview mirror mo. Alam mo kung isa kang tunay na profesional na boksingero. At hindi kasama ang away sa ibang bata noong ikaw ay nasa ika-5 baitang. Wow! Solid na contact yan. Involving knockout na tap. Tuwing teamish ang pampalabag loob na premyo. Mukhang hindi alintana ni Mike. Alam namin na lahat ay posible ngayon pero walang inaasahan na may lilitaw na lipstick. Mabilis na nakahabol si Mike. Hindi. Yan kakainin. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo ito magagamit sa tamang paraan. Nagtataka ako kung gaano katagal mapapasayan yan si Chelsea o kakainin niya ba ang buong bagay sa isang upuan. Sige na, Mike. Kailangan kong makita iso. Ang bait talaga ng Mikey natin at ang ganda pa. Well, hindi naman yun kinakailangan. Pero walang pinsala, walang foul. Kaya ni Chelsea ang mga maliliit na kalokohan na ganyan. At ngayon, Mike, isang profesional ang umaako at inaayos ang iyong trabaho. Ang ganda mo talaga, Mikey. Bagay na bagay sa iyo ang kulay na yan. Talagang pinapatingkad ang iyong mga mata. Hoy, may buong isda ako sa plato ko. Sandali, hindi amoy isda yan. Ibig sabihin, panahon na para gawing tsokolating chum ito. May kumuha ng tsa o kape para dito pakiusap. Inaatake ako. May malaking isda ako kasama ang maliit kong tsokolating isda. Ibalik mo yan agad. Dapat mag-focus si Chelsea sa sarili niyang putahe. Isang tunay na pinausukang isda. Wow! Mukhang na-miss ng dalawa ang totoong pagkain pagkatapos kumain ng napakaraming matatamis na pagkain. Walang inumin, walang pampagana, at walang side dishes. Pero kinakain pa rin nila ang isda na iyon.
Kailangang aminin, hindi ito ayon sa aking panlasa, pero mukhang hinahanap nila ang maalat na pagkain. Lumipat na tayo sa susunod na round. Ladies first. Chelsea, silipin mo isang medyo gamit na sapatos na amoy lumang sausage. Talagang hindi inaasahan pero malinaw na ngayon. Isa lang itong masamang biro na hindi nagtagumpay. Mike, magandang subok pero epic fail ito. Huwag tayong masyadong mahigpit sa kanya. Naranasan na natin lahat ito. Hoy, bakit ayaw niyang ipalift kay Chelsea ang takip? Well, kung hindi pa kayo nakangata ng Chucks dati, ngayon na ang oras. Buti na lang, wala na ang totoong sapatos ni Mike sa mesa at isang chocolate loafer na lang ang natira. Si Chelsea ay humhukay gamit ang takong. Ang tama siya, ang talampakan ay tiyak na magaspang at makunat, pero ang itaas ay dapat iwanan para sa huli. Ito ang pinakamagandang bahagi at wala ni isang dila ang natira para kay Ginoong Mike. Pasensya na, pare. Muli, may kaunting pag-aalinlangan kung sino ang dapat tumingin sa kanilang ulam muna. Okay, pakinggan, kailangan mo ba talagang kainin yan? Isang solidong bloke ng gintong bulyon ang pinag-uusapan natin. Hindi yung uri ng bulyon na yon? O ito ba ay isang bloke ng karaniwang tsokolate? Yung huli, walang duda tungkol doon. Sa isang banda, sayang na hindi ito ginto, pero sa kabilang banda, napakasarap nito. Kaya, plus na iyon. Sandali. So, ano ang meron si Mike? Talaga? Iyan ay isang tunay na piraso ng ginto. At sa inyo na iyan, mga kaibigan, ang dalawang ito ay lubos na nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang swerte. Dapat natin silang batiin sa hindi inaasahang biyayang ito. Paano tayo lahat magkasama? Maganda, di ba? At ngayon, para sa hindi maiiwasan, ang away tungkol sa kung paano hahatiin ang kanilang kayamanan o ang aral ng kwento ay kung sino ang may mas maraming slime ang makakakuha ng ginto. Mahirap na sitwasyon, Chels. Subukan mo yan, bilis. Baka kasya sa'yo, mukhang hindi niya gusto ang estilo na yan. At sa totoo lang, sang-ayon ako sa kanya dyan. Nga girl, sir chocolate bump na paisok sa panlasa ng lahat. Duh! Pasensya na. Girl, hindi ito isang fairy tale at hindi ako prinsipe. Hindi ko hahanapin kung sino ang nawalan nito. Oo, pero hindi rin naman ako prinsesa, pero hindi ibig sabihin na hindi mo ako pwedeng alukin ng unang kagat. Kapag tungkol sa tsokolate, nawawala lahat ng asal at pag-unawa ni Mike sa etiketa habang siya'y nagmamadali sa sobrang tamis. Wow, iyan kaibigan ko ay bihira. Isang tunay na lumang modelo. Isang kamera na maaring maalala ng ating mga magulang mula sa kanilang kabataan. Iniisip ko kung gumagana pa ito. Oo, hindi na sila gumagawa ng ganito ngayon. At kung siseryosohin ito ni Mike, magiging napakagandang photoshoot ito. Pero sa kabila ng antigong tema at lahat, hindi pa rin masama. At ang pangalawang plato ay may hawak na tsokolating camera na kailangang kainin ni na Chelsea at Mike ng magkasama. Oh, sobrang romantiko. Wow, ngayon yan ay sobrang romantiko. Tumingin sa ibang direksyon, mga bata. At magtatapos tayo sa isang sobrang romantikong tono rin. At hindi ba iyon kaibig-ibig? Parang itong dalawang bulaklak. Isa mas maganda kaysa sa isa? Kung
hindi iyong pag-ibig. Ewan ko na lang, mga kaibigan. Naiiyak na ako dito. Hindi ba ito ang pinakamatamis na bagay kailanman? Meron tayong 2 guinea pig para sa eksperimento ngayon. Isang mainit na pagtanggap kina Jessica at Ben. Lahat tayo ay sabik na naghihintay sa mga resulta, kaya't simulan na natin. Wow, isang buong pakwan. Paborito ko. Magyabang ka na, Jess. Pero may hawak akong hindi rin ganong kawili-wili sa plato ko. Bata pa rin ako sa puso at gusto kong maglaro sa pagkain ko. Pasensya na, nanay. Ang sarap ng pakwan na ito. Hindi ko na kailangan itong hiwain. Swerte mo, Ben? Oh. Aray, laging gumagana ito ng maayos sa mga pelikula. Tulungan mo naman ako, Ben. Huwag mag-alala, Jessica, pero umatras ka. Isa akong black belt na fruit ninja. Panoorin at matuto. Go, bunga! Oh, galing mong maghiwa, pare. Ramdam ko talaga na parang Ninja Turtles ka dyan. Sila ang mga bayani ko. Oh, balik na sa trabaho. Naghihintay na ang mga maliit kong melon. Oh, at akin ito para sa akin. Masisiyahan ako sa bawat kagat ng masarap na ito. Ayokong maubusan. Ang sarap talaga nila. Kailangan kong maghinay-hinay. Hindi ko kaya. Hindi talaga ako pasensyoso. Halika dito, papa. At alay, baka may tumubong pakwan sa tiyan ko pagkatapos nito pero wala akong pakialam. Oh, ngayon iyan ang tinatawag kong dedikasyon, Jess. Round 1, tapos na. Pindutin ang like button habang tayo ay nagpapatuloy. Hindi! Dahan-dahan lang, Ginoo! Paano kung ang nanalo ang mauna? Wow! Congrats! Oh, dakila. Tingnan natin ang nakuha mo. Oh, pasensya na ano? Ano ang mga iyon, Ben? Oh, hindi sigurado pero kung gagamitin natin ang ating utak, Oh, iyon na. Gummy brains. hindi. Wow. Ano ang naghihintay sa akin? Oh, tao. Wala talagang paraan, di ba? Sisilip ako pero hindi ako zombie. Hindi ako sigurado kung handa akong... Oh, salamat sa Diyos! Hindi ko naisip pero ang mga walnut ay mukhang utak. At kung hindi ako nagkakamali, pagkain din ito para sa utak. Sige, Ben. Oo. Nagtataka ako kung kakainin ko ang isang buong bundok nito, magiging isang malaking walnut kaya ang utak ko? Hoy, Ben. May naisip akong magandang ideya. Ano sa tingin mo kung maghalo at magtugma tayo ng kaunti? Isali mo ako, Jess. Sigurado ako na pagkatapos ng kombinasyong ito, magiging doble ang bilis ng pag-iisip natin. Gusto kong magduda sa'yo, pero sa tingin ko tama ka. Nararamdaman kong bumibilis ito. Ako ang pinakamatalinong blonde kailanman. Astig! Sa tingin mo dapat tayong kumuha ng IQ test mamaya? Mahusay. Mga babae muna. Bakit? Salamat, Ginoo! Diyos ko, totoo ba ang mga yon? Pakiusap, sabihin mong candy sila? Walang dapat ikabahala, Jess. Kung hindi tatalon at kakagatin tayo ng mga ahas na yon, malamang ligtas tayo. Tama. Sa tingin ko, ayos na tayo ngayon. Mukha talaga silang totoo. Kung ganon, tingnan na lang natin kung ano ang lasa nila. Sa palagay ko, hindi ko akalaing kakain ako ng buong ahas. Kahit sa panaginip ko. Ayos! Pwede bang subukan ko ang isa, Jess? Pakiusap naman? Sige, pero huwag magreklamo kung ang sayo ay maging makamandag. Mag-ingat ka, Ben. Baka kagatin kita. Malit na Miss Viper. Ako ang mangangagat. Anong bagay na masaksihan? Medyo nakakatakot nga. Ano ang inaasahan mo? Kung mukhang totoong ahas ito, ibig sabihin ang buong pagtatanghal ay dapat maging kasing totoo sa kalikasan hanggat maaari. Kaya tanggapin nyo yan, mga reptilya. Hindi nyo dapat ako ginulo. Ben, kung ang mga ahas ko ay gummy. Oh, wow. Maliwanag na wala nang nagbibiro. Okay, wala akong choice, Jess. Kailangan kong subukan ang isa. Ay, hindi. Sigurado akong nabasa ko na ang mga ito ay isang delicacy sa kung saan. O iniisip ko ba sina Timon at Pumbaa? Well, hindi ako duwag, pero natatakot ako. Hindi sigurado kung paano ito nangyayari. Talaga bang kumakain ako ng buhay, gumagalaw at maniwala ka o hindi? Talagang masarap na uod. Halika na, gusto mong subukan, Jess. Lasang hipon. Nako! Kahit sabihin mong lasang McDonald's cheeseburger, yan, hindi ko susubukan yan. Bahala ka. Ako, sa tingin ko kakain pa ako ng ilan pa. Huwag! Nakikiusap ako, alisin mo ang mga gumagapang na iyan sa paningin ko. Yan, kaya kong gawin. Sige, ipikit mo ang iyong mga mata at hawakan mo ito para sa akin. Hindi! Ben, kumuha ng tagapuksa dito ngayon. Pwede ba tayong pumunta sa susunod na round? Pakiusap? Cook! Oh!
Oo, yan ang trip ko. At paano mo nararamdaman ang tungkol sa candid na version ng paborito mong inumin? Ayos. Ibahagi mo sa mabuting kaibigan mo, si Ben, tama? Hindi kailanman. Hey tao, kung saan man bumagsak ang mga plato, wala akong magagawa tungkol dito. Oh, sige na, Miss Greedy. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Bubble. Isang curtain watch. Ang inihayag, kaya magtago na. Bago yan lumapag, i-click ang mga like at subscribe na button. Oh, isara ang mga bintana. Wow! Naku! Isang sinaunang bulkan ang nagising at si kawawang Jessica ay nasa sentro ng sakuna. At dahil ininom mo ang coke ko, kukuha na lang ako ng kaunti sa'yo. Pantay lang. Habang tumatagal, lalong nagiging interesante. Sinasabi mo sa akin, wala akong ideya kung ano ang nasa plato mo na nagpapakaba sa akin kung ano ang nasa akin. Mukhang personal na problema iyan para sa akin. At sa personal, masaya akong magkaroon ng gummies sa pagkakataong ito. Iniisip kong gagawa ako ng nakahilig na tore ng makukulay na candy. Maganda. Wala akong maisip na mas gusto ko sa ngayon. Una may mga uod at ngayon ito? Hindi. 1,000,000 beses na hindi. Ben, tulungan mo ako, please. Hindi ko kaya ito mag-isa. Bakit syempre? Paano ako makakatulog sa gabi kung hindi ako handang tumulong sa kaibigan? Ang daming galamay. Oh, hindi ako makapaniwala na kinakain ko ito? Impress na impress ako, Jess. Ngayon, may mga dose pa o higit pa na kailangan mong tapusin. Hehe. Wow! Wow, ang cute ng maliliit na candy na kabute. Hindi ko pa ito nakikita dati. Oh. Lamari kong ligtas na si pagpalagay na ang parehong ulam ay papunta sa akin. Pero sa mas kaunting makulay na pagkakaayos. Mag-iingat ako kung ako ikaw, Jess. Minsan question na! Minsan ang mga kabuti ay maaaring magulat sa'yo sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Huwag mo nang isipin pa. Ang mga masarap kong pagkain ay para sa akin lamang. Hoy, kung may mga candy na kabuti, sa tingin mo ba ibig sabihin nito ay may buong gummy na kagubatan sa kung saan? Sir, to coming dayon. Kung sana nga. Yung sayo ay tiyak na pinalaki sa isang pabrika kung saan. Ako ang kumakain ng pagkain ng kuneho. Oops, PSA! Si Jessica ay tumawid na sa ibang dimensyon. Ang ika-4 na galaxy sa kanluran ng wala. Oh, baka oras na para itigil ito. Walang paraan, pare. Tuloy tayo hanggang matapos ang hamon. Grabe. Nagkukuha sa isis mo siyan, alis na ako dito. Pribadong Jessica, mag-ulat. Kadiri, lahat ay malinaw sa kanlurang bahagi, General. Oh. Kaya, mga mata, tingnan natin kung ano ang gawa nila. Hindi masama. Sige na, Ben. Hindi sila mangangagat. Talaga? Sa palagay ko, hindi ko masasabi ang pareho para sa sarili ko. Nagawa na natin. Ano sa tingin mo? Tayo na lang ba ay isang pares ng mga kanibal ngayon? Pakinggan mo, baka dapat tayong maghanda ng isang buong buffet ng mga mata. Sige. Anong kahangahangang ideya? Kailangan nating maghanap ng mga gummy na daliri at mga candy na tainga rin at huwag kalimutan ang mga ilong. Ang mga iyon ay kailangan nating amuyin. Ano sa palagay mo sa mga gintong french fries na ito, Ben? Wow. Masaya kong kakainin ng mga yon, Jess. Pero kung gummy lang at may asukal, hindi asin. Napakaganda. Yan ang sinasabi ko. Simulan na ang mga makina, lahat, at go. Oh, tao. Ito ang mga pinapangarap. Hindi ko masabi ang pareho tungkol sa akin. Sobrang alat. Ano ang inirereklamo mo? Oh, naiintindihan ko. Gusto mo lang ng mas matamis. Magwawala na ako. Nasaan ang candy ko? Asti, itigilan mo na ang pag-iyak mo, bata. Mag-wish ka at matutupad ito ganun lang kadali. Ben, salamat. Ikaw ang bayani ko sa candy. Baka gusto mo ng sarili mong talo ng french fry? Parang nabasa mo ang isip ko, Jess. Perfecto. Ngayon, lahat ay makakauwi ng masaya. Sa wakas, narito ang ilang mga... Wow! Saan tayo napunta? Tunay na pagkain laban sa pagkaing tsokolate. Oh, may pakwan ako! May pakwan din ako! Isa sa kanila ay tsokolate. May ideya ako. Puputulin ko lang ang pakwan ko. Wow, totoong pakwan ito. Perpekto. Hindi na makapaghintay na tikman ito. Masarap.
Well, hindi ko na kailangan ng iba. Hoy, mag-ingat ka. Ang tamis at katas ng pakwan, hindi ko mapigilan ang pagkain nito. Tapos na ako. Ano yan? Wow! Ani, itigil mo na. Naku, mag-ingat ka. Ang daming buto. Oh, itigil mo na, Ani. Hindi ko makontrol. Pasensya na. Oh, nauubusan na ako ng mga ito. Oh, sinuntok mo ang pakwan ko! Tingnan mo, may M&M's candy ako sa loob. Ayos yan! Hoy! Taas ang kamay! Akin ang pakwan na yan! Huwag maging sakim! Hindi. Hindi maaari. Nasaan ito? Hindi maaari. Ang mga babae ay itinapon ang pakwan ng napakataas. Oo, umabot ito ng 100 ikot sa paligid ng mundo. Hindi maaari. Nabiyak ang pakwan ko. Nasa lahat ng dako ang mga candy, pero kakainin ko pa rin. Sarap! Tigil! Hoy! Annie, ikaw ang nauna nung nakaraang beses. Wow! Nakikita mo ba ang manok? Astig! Oo, gusto ko ring subukan. Ito, ang bango. Simulan natin dito. Gusto ko ito. Sandali, may tsokolate. Hoy! Mag-ingat ka! Huwag kang magtapon ng mga bagay sa mga tao. Sige, susubukan ko na ngayon. At maghihiganti ako at itatapon ito sa kaibigan ko. Oh, hindi ako tinamaan! Ang sarap! Ano? Hoy! Baliw ka ba? Pasensya na. Hindi kita patatawarin ng ganon kadali. Idinideklara ko ang pag-atake gamit ang mga drumstick ng manok mula sa KFC. Ayan na! Hoy, anong ginagawa mo? Kaya ko rin yan. Tinatanggap ko ang hamon mo. Salo mo! Ikaw ay talunan, Chris. Hoy, sino ang talunan dito? Oh, ang timba ko. Hindi, nabasag ito. Sandali, hindi ito gawa sa papel. Isa itong timba ng tsokolate. Ano yan? Tingnan natin! Wow! Naku, may dinamita ako! Sasabog tayo! May tulong ba? Lutasin ang problemang ito. Sandali lang, pero hindi ito gumagana. Baka may tsokolate ako. Oo. Tiyak na may tsokolating dinamita ako. Talagang masarap ito. Oh, sandali lang. Ang laki nito. At ang timer ay gawa rin sa tsokolate. Sandali, naririnig mo ba yon? Saan galing yon? Nako, kung may tsokolate ka, siguradong may tunay ako. Hindi! Ano ang gagawin natin, Chris? Oh, tiyak na sasabog tayo, kaibigan. Mayroon akong ideya. Tingnan mo. Oo, hindi rin ito makakatulong, di ba? Baka magandang ideya iyon, ha? Ay nako, nakalimutan ko. Subukan kong putulin ang mga wire gamit ang gunting. Tiyak na magtatagumpay ako. Magandang ideya iyon. Oh, baka ito. Naku, nasunog ko ang lahat! Oh, sandali! Oh! Masamang ideya yun! Sumabog ito sa ilalim ng aking upuan at lumipad ako sa langit. Ang galing! Naku, hindi ito maganda. Nahuhulog ako! Oh, Chris, ang bilis mo. Ang daming ibon, pero nagustuhan ko ito. Bakit ang baho? Ay naku, may dumi at toilet paper ako. Anong bangungot? Ang sama. Alisin mo yan. Ayokong madumihan. Naku! Well, makakahinga na tayo ngayon! Ang kulit mo! Teka, meron din ako niyan pero hindi mabaho. Ibig sabihin, wala na itong tsokolate. Wow! Pati ang toilet paper ko! Magaling! Baka gusto mong magbahagi. Hindi
pwede. Ako na lang ang kakain nito. Aba, aba, aba. Dakutin natin ang maliit kong kaibigan. Magpapanggap akong mommy. Magiging masaya ito. Tapos na ako. Lilipat na ako sa aking dumi. Napakasarap. Oh, hindi. Hindi ako si Annie. Ako ay isang masamang mommy. Ibigay mo sa akin ang mga goodies. Nahimatay siya pero mas madali ngayon. Akin na. Ako ang mauuna. First aid kit? Ano ang kailangan ko? Hindi ko alam. Tingnan natin. Wow! Ang daming pills at mga instrumento. Habang nag-iisip ka, tingnan natin kung ano ang meron ako. O, tiyak na tsokolate ito. Narito ang thermometer. Mukhang totoong bagay. Hindi ito tunay. Oh, ano ito? Wow! Ang sarap! Gusto ko ring subukan. Hindi ito tsokolate. Talagang malas ka, Chris. Meron pa akong mga Band-Aid. Wow! At nakakain sila. Talaga? Paano naman ako? Hindi ito tsokolate. Wow! Wow, isang stethoscope. Oh, ang sarap, ang galing. Wow! Kinain mo talaga ang buong bagay. Siyempre, ginawa ko. Lumipat na tayo sa mismong kaso. Masarap! Oh, sarap! Ano? Ang sarap! Hindi pa ako nakakain ng ganito karaming tsokolate dati. Sumasakit ang tiyan ko. Siguradong dahil ito sa dami ng tsokolate. Pero may mga gamot ako. Tsokolate rin ito. Oo, anong nangyayari? Diyos ko, may kindi ako sa buong katawan ko. Anong gagawin ko? Huwag mag-alala. May maganda akong ideya. Ako ay doktor na ngayon. Sinusuri ang iyong temperatura, nakikinig sa'yo. Oo, hindi mukhang maganda. Tingnan natin. Aha, nakuha ko na lahat. Kailangan mo ng gamot, pero tunay na ngayon. At ngayon, magpatuloy tayo. Isang espesyal na cream para sa iyong candy at isang Band-Aid. Ganito lang. Aba! Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Malusog ka na ngayon? Magaling! Hindi na ako makapaghintay malaman kung sino ang mauuna. At ako yon. Wow! Meron akong mga rolyo, mga tsokolate. At mayroon akong totoong mga roll. Masarap din sila. Subukan natin ito. Gamit ko ang aking chopsticks. Isinasawsaw ito sa toyo. Ang sarap! May naisip akong ideya. Ihahagis ko sila sa hangin at sasaluhin gamit ang aking bibig. Ang saya-saya! Nakita mo ba yon? Nagustuhan ko ito. Well, ang galing nun. Pero ako naman, hindi ko pa nasubukan ang chocolate rolls dati. Wow! Ang sarap nila. Ayos! Teka, may chocolate sticks pa ako. Kakainin ko lahat. Talaga? Kakainin ko rin sila. Kahoy pala sila! Ngayon, gusto kong subukan ang aking rolls na may sarsa. Mayroon akong tsokolate. Ayos! Iinumin ko ang natitira. Napakasarap ng sarsa ng tsokolate. Wow! At nakakain din ng packaging! Oh my gosh! Meron pa akong chocolate wasabi. Mukha itong Nutella. Paano kung gawa rin sa tsokolate ang board? Talagang ganon. Nagulat ako. Susubukan ko rin ito. Meron akong wasabi. Naku! Napakaanghang ng wasabi. Tara na! Ako ang mauuna.
totoong hotdog. Dapat mo na itong subukan agad. Sige, ketchup. Ay, naku, nasa mukha ko na ngayon. Salamat sa panyo, Annie. Malinis na ako at pwede na tayong magpatuloy. Pinipiga ang ketchup. Ayos. Sinusubukan. Wow! Ang sarap ng lahat! Ang pinakamahusay na putahe sa mundo. Oh, napakasarap! Ang paborito kong hotdogs. Kakainin ko kayong lahat ngayon. At hindi ko ipapamahagi sa kahit sino. Ako mismo ay sobrang gutom. Oh, Diyos ko. Ang sarap! Oh, Annie, ikaw na. Oh, tama ka. Meron akong tsokolating hotdog. Hindi pa ako nakakain ng tsokolating hotdog dati. At narito ang aking tsokolating syrup. Tikman natin. Ang sarap nito. Gusto kong kumain ng isa pa. Lagyan natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Kumuha ulit ng kagat. Masarap. Tingnan mo ang kaya kong gawin. Astig, di ba? Ano? Nilunok mo ng buo? Ang semong tingnan, Annie. Ito, mabuti. Pwede ba akong mauna? Oh, ito ay cactus. Nakakatusok ito. Ayoko itong kainin kahit kaunti. Oh, pero may cactus din ako. Ang weird. Heto muna. Sige. Nakakatakot. Oh, hindi ito matinik. Astig. Oh, maliwanag. Hindi ito tunay, kundi tsokolating cactus. Kaya hindi ito matinik. At napakasarap nito. Astig. Gusto ko rin itong subukan. Ang cactus ko ay hindi gawa sa tsokolate. Totoo ito. Jane, malas ka. Honey, ano ang sinasabi mo? Wow! Ako'y isang henyo. Ngayon. Pwede kong kainin ang isang cactus. Makidimata. Pero mula sa alingso... Magtago. Mayroon akong 11. Mag-ingat ka! Paalam. Kaya! Ngayon ay akin na. Mas maginhawang kumain ng cactus. Sayang at hindi masarap iyon. Teal. Kawawang Jane. Mabuti na lang at ang aking tandang... ay tsokolate. Talagang maswerte ako. Para sa akin, sa halip na lupa, parang may tsokolating crumble. Pwede ko rin kainin ang lupa. Astig. Ang sarap. Baka may sprinkles din akong tsokolate dito? Sige, subukan natin. Totoong lupa ito? Pangit! Siguro dapat subukan ko rin ang paso? Baka nakakain din ito? Oo, astig. Marshmallow ito. Sarap. Ano? Kinakain ni Phoebe ang paso? Nakakain? Baka ang akin ay nakakain din? Palam. Aray! Ang ngipin ko! Ito'y... Totoo ito. Sayang naman. Buksan mo. Ano? Oh, goodies. Silly yan. Oh, -2. Hindi ako ang mauuna. Hindi, ikaw ang mauna, Jane. Tara na. Sana talaga may totoong sili ka at chocolate ang nakuha ko. Hooray! Nakuha ko ang tsokolate! Oh, yay! Masarap! Yummy! Oo, maswerte ka. Ibig sabihin tapos na ako. Naku, ang akin ay sobrang sarap. Gustong-gusto ko ito. Tapos na ako. Ikaw naman. Sige na, Phoebe. Ayoko. Kailangan mo. Sige na, sige na. Oh, isa akong sikat. Sige. Oh, ang sarap naman. Parang... Nakatakot. Wala. Pero natatakot ako doon.
Oh, bakit ito ay isang tirintas? Medyo masarap. Bakit ako natakot? Oh, pasensya na Jane, tapos na ako. Ay, hindi. Bibig ko? Ako naman. Salamat. Maanghang ba? Ibig sabihin, kailangan natin dagdagan ng anghang. Sige na, inumin mo. Makakatulong ito sa'yo. Oh, salamat. Oh, hindi. Maanghang din ito. Bakit mo ginawa ito? Paalam, Phoebe! Magandang biyahe! Hindi. Pakiusap tumigil. Maglaro Tayo tayo ng na. bato, papel, gunting. Sa wakas, nanalo pa rin ako. Mahilig ako sa strawberries. Oh, didilaan mo lang ang iyong mga daliri? Ang ganda-ganda. Subukan ko nga. Ang sarap. Tsokolate ito. Ang sarap talaga. Hindi ko nakita yun. Wow, may strawberry din ako. Yeah! Tignan mo. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang isang trick? Hindi ito nagtagumpay. Haha, biro lang yan. Kamangha-mangha. Totoo ang mga strawberry ko. Oh, ang sarap. Kailangan ko talagang linisin ito ng kaunti. Okay, hindi ko kailangan yan at hindi ko rin kailangan ito. Hoy, tama na yan, Phoebe. Oh, sige. Opo, pasensya na. Mayroon akong ideya. Kailangan kong gumawa ng strawberry smoothie na may gatas. Napakasarap at malinis ito. Naglalaway na ako. Sige, ngayon kailangan kong magdagdag ng gatas at i-blend ito. Binubuksan ko na. Nakum! Perfecto! Ibuhos natin ang lahat sa basong ito. At syempre, kailangan ko ng whipped cream. Napakasarap! Oh, natutulo na laway ko. Gusto kong inumin ito magpakailanman. Masarap. Shane, hindi ka imbitado sa pagtikim na ito? Oh, sige. Heto na, kaibigan. Hoy, Phoebe, kunin mo. Sagradong toro. Haha! Habang hindi siya nakatingin, pwede kong inumin ang kanyang milkshake. Ang sarap. Yum! Astig. Ano? Ano ang ginawa mo, Jane? At now, ay maraming tripliconi candy rin na Farnafos. Ang galing ng mga trick. Oo, alam ko kung paano gawin ang mga ito. Maraming Kita mo? salamat. Astig! Talagang gusto kong subukan ang strawberry na ito. Salamat. Sige, subukan ko ulit. Nasaan ang strawberry? Ano? Anong nangyayari? Baby, sige, ayos lang. Titingnan ko kung paano mo kakainin ang strawberry na may Tabasco hot sauce. Oh, magiging palabas yon. Oh, nakuha ko. Sarap. Ano yon? Haha, kawawang bata. Ay, kailangan ko siyang tulungan. Salamat. Heto na. Jane, ayos lang yon. Ganito ang ginagawa ng mga kaibigan. Pwede na ba akong magsimula? Aba, yan ba ay... Oh, astig. Ay, ang goal ko ay hindi nagniningning. Sige. Mukha akong kahina-hinala. Ako ba? Chocolate? Oo nga. Amoy. Chocolate? Ang sarap! Pahiram nga! Ayos yun. Wala. Oh, gusto ko rin yan ngayon. Subukan mo ang aking... Ang ngipin ko. Masarap. Masarap? Pwede mo bang ibahagi sa akin? Narito tayo! Hoy!
Hoy Jane, sige na. Hindi. Oh, sayang naman. Sige. Ibig kong sabihin, Masarap. Oh, Jane, ang mga ngipin mo ay dilaw dahil sa ginto. Salamat sa pagsasabi sa akin. Ang sarap. Yummy. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa gintong bar na ito? Maganda nga, ngunit, alam ko na. Hello? Hi. Naghahanap ka ba ng ginto? Oh, Alam mo ba? Sandali. Ito ang iyong order. Salamat. Paalam. Yehey! Hindi ko iniisip. Sige, tingnan natin. Anong ganda? Ngayon, meron na rin akong mga gold bar na gawa sa tsokolate. Ano ba ang... Grabe. Oh, tuwang-tuwa ako. Hindi ko mapigilang kumain. Nam-nam. Ubus ko na lahat. Ano ito? Salamat. Oh, wag kang malungkot. Magpapamahagi ako sa'yo. Wow, salamat. Maghanda tayo ng salo-salo. Tara na. Outro na musika. ano ang ibig sabihin yan? Amoy ba ito na... Ewan ko. Hindi para sa akin. Galing ba sa kuko ko ang amoy na ito? Hindi. Gold Star. Oh, sige. Bulok na isda ito. Ang gulo naman. Kailangan ko ba talagang kainin yon? Kadiri. Paano ka naman? Ako din, may isda din ako. Pero hindi naman mabaho ang amoy. Mabango. Sa tingin ko, tsokolate ito. Ang saya ko. Ang sarap naman. Ano? Pahiram nga ng isda mo, pakiusap. Sige na. Sige, ayos. Oo. Ayan na. Haha, natanggalan kita ng balat? Bakit wala kang sariling isda? Sige, kain na. Bakit mo ako pinaalalahanan? Kahit na amoy ito na hindi mo malilimutan. Anong gulo? Hindi talaga masarap. Ayoko kainin yan. Hindi ko gagawin. Kailangan mo? Sige na. Sige. Hamon ay hamon. Kailangan ko gawin ito at handa ako para dito. Hindi ako natutulog. Opo, sir. Ano? Grabe. Ito ay isang bangungot. Picture! Diyos ko. Kadiri. Kakilakilabot. Koponan! Naku! Pasensya na. Sige, kakainin ko ang trauma ko. Ang iglap. Ang problema lang ay mas marami palang buhok si Jessica kaysa sa naalala ni Kira. At habang lumilipas ang oras, pero kung magiging maganda siya, sulit naman, di ba? Walang nagmamadali dito. Mukhang hindi handa si Jessica sa pagsubok na manatiling gising habang tinutulungan siya ng kaibigan niya. At ito ay nagbibigay kay Kira ng perpektong pagkakataon para sa isang maliit na biro. Tinatapos ang huling mga pag-aayos, iyon. Ano itong kakaibang amoy? Oh, hindi! Nasusunog ang buhok ko! Ang buhok ko! Bumalik ka rito agad! Ang ganda talaga ng kinalabasan. Si Rachel ay nagtatangkang maghiganti kay Ben pagkatapos ng kanyang huling gulo at nagpasya siyang ipitin ito gamit ang isang pares ng panty ng babae. Ang ating bayani ay walang kamalay-malay at naghahanda para sa trabaho kasama ang nakakasirang jacket. Ben, inaasahan ko na ang lahat mula sa iyo, pero hindi ito. Hindi na maaaring mas malito pa si Ben at lahat ay nakakatawa hanggang sa may masaktan. Kaya mag-ingat mga babae, huwag masyadong lumampas. Si Zoe ay may maraming libreng oras at nagpasya siyang takutin si Kira. Parang horror. Ha? Ano ang nangyayari sa mga ilaw? Buksan, patay. Nakakatakot talaga. Mas mabuting tingnan ito.
Ops! Mabilis na nabisto ni Kira ang trick. Maswerte ka na lang sa susunod, Zoe. Binuksan ko ang ref at heto ang sorpresa. Sa totoo lang, gusto ko lang ng Coca-Cola. At hindi ako magiging alipin ng iyong panandaliang biro. Ngunit huwag kang umalis at manatili ka roon na nakangiti. Dahil aking mahal, mananatili ka roon magpakailanman. Kunin ang isang hotdog at maingat na gumawa ng mga hiwa sa dulo. Gumawa ng maliit na parihaba. At gumawa rin ng ilang hiwa sa likod. Naiintindihan niyo ba kung ano ang tinutukoy namin? Kung maglagay kayo ng peking kuko sa maliit na parihaba, mas nagiging malinaw ang lahat. Realistiko, hindi ba? Gumawa ng magandang hiwa at takpan ito ng ketchup. Ang biro na ito ay nangangailangan ng tamang sandali. Kapag ito ay lubos na hindi inaasahan, bigla parang kidlat. Maniwala kayo, lahat sila ay mahuhulog sa lupa. Kung naiinis kayo na nakatulog siya habang nanonood kayo ng pelikula, maghiganti kayo. Kailangan natin ng isang bagay na masarap at malagkit. Pinakamabilis at pinakatahimik na paraan, ipahid ito sa kamay. Handa na ang set para sa palabas. Hindi mo nagawang patayin ang nakakainis na lamok gaya ng inaasahan mo. Pero ano nga ba ang natapakan mo? Sandali, ano yung nasa mukha mo? Nalilito, naniniwala ako. Ang pagpapalitan ng mga regalo ay isang sinauna at kagalang-galang na tradisyon. Si Mike ay nasasabik at ngayon ay siya na ang magbibigay ng regalo. Lahat ay masaya at kontento. Ang problema lang ay hindi naintindihan ni Kira na sinadya ni Mike na pumili ng isang kahon na nakakalito at ito ay magdudulot ng kaguluhan sa mga susunod na pangyayari. Mukhang mas galit pa siya kaysa sa basang pusa. Mag-ingat, ang ilang biro ay maaring magkaroon ng tinatawag na balik siklab. Yuck! Isang maliit na tip para sa mga oras na gustong-gusto mo ng isang smoothie pero ayaw makipag-share ng iba. Lumabas ka ng kwarto at tawagin siya. Nakausap ko ba si Chelsea? Paghatid ng bulaklak, naghihintay ako sa labas ng pinto. 100 at 1 rosas, pakiusap magmadali, mabigat ito. At kapag malaya na ang lugar, maaari mong i-claim ang iyong premyo para sa pinakamahusay na performance sa telepono. Lasang tagumpay ito. Pero kapag nagawa na ang kasalanan, mas mabuting maglaho. Hindi magtatagal at malalaman ng iyong biktima ang panlilinlang at baka parusahan ka pa sa iyong kriminal na plano. Sulit ba ito, Ben? Sa tingin ko, oo. Ehi, pagod ang mga mata. Hindi ka ba nakatulog ng sapat kagabi? Mukhang nagparty si Rachel buong gabi imbes na matulog? O baka nasa computer ka buong oras? Kahit ano pa man, nakalimutan ni Rachel na hindi natutulog sa trabaho. Una, huwag gawin. Pangalawa, kung gagawin mo, huwag magpahuli. Kung makita ka ng isang kasamahan na nakatulog, mararamdaman niyang may karapatan siyang mag-iwan ng maliit na sorpresa para sa iyong paggising. Isang maliit na pagbabago sa computer ang magpapanatiling gising kay Rachel ngayong gabi habang ang buong opisina ay patuloy na tatawa ng ilang oras. 7:06, walang lugar na ligtas kapag may biro sa hangin. Kahit ang pagtulog sa iyong kama ay hindi ka ililigtas kung ang iyong kasama sa kwarto ay nagpasya na gawing mas kawili-wili ang umaga.
Gagamit tayo ng pulang pintura sa pinakadiangkop na lugar para sa ating biro. Pinturahan ang banyo ng pula at pagkatapos ay magdagdag ng pulang pangkulay ng pagkain sa toothpaste. Ang icing sa ibabaw ng cake ay ang magandang ngiti na ito para salubungin si Rachel kapag sinubukan niyang tanggalin ang lahat ng pintura at pangkulay na nakadikit sa kanya. May perpekto akong plano. Ginawa na ang 30, gawin ang 31, maglagay ng asul na pintura sa hawakan o marahil sa lahat ng tasa sa bahay, saan man kayo ma-inspire. Ang natitira na lang gawin ay hintayin na bumangon ang ating biktima para sundan siya sa kanyang umaga na gawain habang natatawa buong oras. Ang unang bitag ay naging matagumpay. Ngayon lang siya nagigising at wala siyang ideya sa kung ano ang kanyang haharapin. At nahulog din siya sa bitag numero 2. Wow, nakakadiri. Sa kabutihang palad, marunong magpahalaga si Rachel sa magandang biro at tinatanggap niya ng may magandang loob ang mga huling sorpresa. Magandang biro at magandang pag-uugali. Mahal, pwede mo ba akong dalhan ng isa pang Coca-Cola? Nakalimutan mong buksan ito at hindi masama ang isang straw. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kunin mo ako ng makakain. Nasa kalagitnaan ako ng laro. Hindi ako pwedeng magambala kahit isang segundo. Subuan mo ako. Sige, lumampas na tayo. Kainin mo ito. Mahal ko. Mag-ingat sa iyong mga hiling. Gusto mong kumain at binigyan ka ni Jessie ng pagkain. Pero sa tingin ko, hindi na siya hihiling pa ng iba.